It's time for packing! Guys, kahapon ang plano ka talaga ay magpe-packing na ako kagabi pa. Kaya lang guys, natiurok ako. Charis. Nakatulog ako kasama ng mga bata kasi yun, no, na nagpapatulog ako. Kaya ngayon, mga 1 a.m. nakagising na naman aketch. Tapos 9 kasi ngayong umaga, tayo ay maglalakwatsa na OMG. Of course, kasama yung ating Ate Nieva Daria Super TV. Welcome to our vlog! Charis. Dahil matagal akong pumili ng aking mga kargalan, so inuna ko yung aking mga balakbak guys, yung aking mga brasier, yung para sa aking pagbe-breastfeeding, kaya lang grabe, katulugo na talaga ako ng to the highest level. Simula nung nakauwi kami galing sa Pilipinas guys, lagi na lang akong natutuyo, I mean, I'm so sleepy ba, ganun. Kaya nga minsan na lang ako nakaka-edit ng aking mga vlog kasi supposed to be, pagtulog yun sila ni Lily at saka ni Matt, doon ako gigising, kaya lang hindi ako nakakagising kasi yung aking mata ay napakasakit. Kung anong nangyari sa body ko ngayon, napaka-weak na, hindi gaya ng dati na gumigising, yung tulog ko mga 4 hours lang, 5 hours ay okay na akit. Ngayon talaga guys, tiorok to the highest level talaga ako, hagok pati lubot. Tapos ko nga na-prepare yung aking mga gamit ay natulog ulit ako, kaya heto, nakagising ako mga around 6, so meron akong 3 hours para mag-repair ng mga gamit ni Lily at saka ni Matt. And of course, nilabhan ko muna lahat, no, para ako yung mga gamit ni Matt at saka ni Lily. Inuna kong kinulikta yung mga damit ni Lily, mamaya na yung kay Matiti kasi mabilis lang naman yun. Dito kay Lily ay marami tayong mga pa-costume kunuhay. And kay Matt kasi guys, umug-umug pa, nabasa-basa pa sa kanya guys kasi kahapon ko pa nilabahan lahat. Red yung bag ko, kay Lily ay yung bulaklakin, kay Matiti naman is yung army-army. Kapon ngayon, nag-start na akong mag-separate ng mga gamit ni Lily, kaya heto, tingnan natin kung ano yung pwede nating dalhin papunta sa Zakopane. Ayan, tulog pa siya guys. And of course, silang lahat yung tulog. Buti na lang at pinaampake na ni Mikal si Alex kahapon pa kasi siya yung gustong mag-impake ng kanyang bag. Of course, napakalaki yung bag niya guys. Ikaw nga kay Mikal na yung bag ni Alex ay kasya yung aming mga gamit ni Matt at saka ni Lily doon. But of course, marami siyang gown na nakapasok doon. Ano nga, hinahanap ko yung mga sabon at lotion ng mga bata kasi nga napaka-dry ng skin nila pag walang lotion at saka kinakati nila guys, kaya kailangan talaga mag-lotion dito sa Europe. Kasi tapos ko na rin yung tatlong bag namin ni Lily, Matt, and of course sa akin. Kasi ng aming driver, dapat bag lang daw yung aming dalhin, tag isa-isa lang daw kami kasi napakaliit ng space ng aming car guys. Tapos wala lang, magsabakahanay kami. Ano nga, pinipare ko yung mga gamot ng mga bata in case may emergency, meron tayong magamit. Di gaya sa amin last time sa Pilipinas na naubusan kami. Anyway, dito sa Europe ay kahit saan pwede namang mabili itong gamot na ito. Malapit na rin mag-alas 7, ginawan ko na rin si tata ng kanyang kape dahil nga guys, marami rin akong gagawin after nito para musiga din yung kanyang mata at matulungan niya rin akit. Kasi dapat iwanan namin yung bahay namin na malinis para pagbalik namin dito ay walang mga mananap dito na naglipad-liparan sa aming loob ng bahay. Tapos ko nga templayo, makit na akit obviously kasi kailangan ko na tong liguan si Mikal ng kanyang kape. Of course, si Matt yung liliguin ko, no? Hindi si Mikal kasi marunong naman yan sa kanyang sarili. Ay, gising na yung aking mga junakis, yung kapre na lang yung tulog. Gising na nga si tata at kami ng mga bata ay bumaba na rin kami para kumain ng breakfast. Of course, kailangan naming busog yung aming mga katiyanan, no? Kasi 5 hours to 6 hours yung aming biyahe, depende kung traffic or hindi. So, heto, nagluto ako ng pierogi at saka hotdog kasi matagal na to nasa ref. Then si Lily at saka si Alex nandyan, naglalaro sa sofa. Tapos nga kumain na kami at yung kay Matiti ay pinalamig ko muna dito sa ref. And then si Alexander ay cornflakes and milk lang siya guys, kaya doon na siya kumain habang naglalaro siya sa taas. Tanong at habang nagpa-finalize ako sa aking paglilinis dito sa bahay dahil lahat ng lahat ng bag ay nasa babaan na, si tata na lang yung magdadala doon sa sasakyan. Then yung aming mga boys ayun naglalaro, nagnonood sila ng TV habang nagpapaabot sa amin na papunta na sa sasakyan. Of course, na-stress na po akong buhok. But anyway, I'm so happy dahil makikita na naman kami ni Ate Nieva, meme. Mabuti na lang hindi ko nakalimutang magtimpla ng kape habang papunta kami ng Zakopane kasi mahaba-haba yung ating biyahe, so dapat painit-initan din natin yung ating katiyanan para hindi sumakit. Nalit na tapos na rin ang lahat guys, nag-isip-isip pa ako kung meron ba akong naiwan o wala, but anyway, lahat ay nadala ko na, charis. Kamaya ngayon dumating na si tata at kukunin niya na daw si Liliputot at naisip ko na meron para akong naiwan, yung mga laruan ni Matiti, kailangan dalhan ko siya kasi mag-alboroto na naman yun mamaya. On our way going to Ate Nieva's house ay nilagay na ni tata si Matt sa likod, pinainom ko na rin siya ng milk if ever gusto niyang matulog, and then ito na nga si Lily habang nagvo-voice over ako ay nag-alboroto na din. Pagdating nga namin sa bahay nila ni Meme ay hindi nila alam na nagre-record ako. Sabi nga niya, nasaan daw si Jerlyn? Kasi nga guys, dark sa loob yung aming window. Aray, ang sakit. Awa, Lily! Ito naman si Lily, pinapadudo na nga, kinukumot-kumot pa yung aking dudo. My God, pang pinapakain siya pang nananakit. Welcome! Hi!
Well, I think there is enough space beside Daria, so we can just put this. Okay? Mihao, give me. Wait. yun na nga, pagkatapos aming pinagkasya yung aming mga kargalan sa sasakyan, ay dumiretso na kami kasi malayo pa yung aming biyahe. Hindi ka talaga mababoard patungo ka sa Zakopane guys, kahit 6 hours, 5 to 6 hours yung travel kasi magaganda yung mga tanawin. Tapos sabi kaming dalawa ni Meme yung katabi, kaya lang going to Zakopane guys ay nagtantrum si Matiti kaya gin-transfer siya namin dito sa aking gilid. So niya palang hawakan ko yung kanyang kamay. Ewan ko guys, siguro na jealous din si Matiti kay Lily kasi lagi na lang si Lily yung kinakarga ko, tapos siya minsan lang. Of course, marami akong baon, kaya every time ay nagugutom ay ako yung kusinera, charis. Of course, yung paborito ni Matt, dinala ko guys, yung kanyang bread and ham. And look guys, napakaganda, napaka-relaxing tingnan, ang ganda-ganda ng bukid, tapos napaka-peaceful. Tapos yung mga kalsada ay nire-renovate nila para maging malapad, tapos iwas traffic ba? As of now, traffic pa talaga kasi nag-renovate sila. Sooner or later, maging ganito din yan dito sa Warsaw. So within Zakopane na pala tayo, 13 minutes na lang at makarating na tayo sa ating patatunguhan, Charez, sa ating hotel na ginstihan guys. Summer holiday nga pala dito sa Poland, kaya ang daming tao nga pala ngayon dito sa Zakopane. Of course, na-scam na naman kami kasi hindi kami nakapagdala ng panglamig na damit. Guys, akala ko summer, pero grabe ang lamig-lamig. Makikita nyo yung mga tao, halos naka-jacket lahat. And finally, nandito na pala tayo sa ating palasyo. This is our palace, guys. Charis. Pero sa rooftop tayo kasi tayo yung katulong darn. This Daria. Hello mga pineriso! Uulit, meron na. Ibang preso na, di ka gawas. Kanang usan, sige pag hilak. Hilak-hilak man ka? Ha? Sana mga adventure ng mga Martes. Agay ko. Ganon na. Agay daw. As of the moment, si Tata nasa reception. Siya na muna yung umuna kasi guys, napaka-dami naming bata, batuta. Nahirapan kami sa paglakad-lakad. Grabe kalisod pag may mga batang mga tantro. Kapag tatapos check-in ni Tata ay diretso na kami sa elevator at akyat agad. Ganda-ganda ng atmosphere. Napaka-relaxing. Balik nga ni Tata galing sa reception ay binigyan niya ako ng key card para sa aming room. Then heto na nga, papunta na ako. Kami lang at saka ni Lily. Siya na lang daw yung magdadala ng mga bagahe namin at saka kay Matt. Of course, may restaurant tayo dito. Ay, sana all kakain na naman tayo ng matcha lap. And then, of course, nag-elevator kami ni Lilliput. I'm so excited. Finally, nakaabot na rin kami sa aming destinasyon. Then, paglabas ko nga sa elevator ay nakita ko si Alexander the Great naghihintay sa amin ni Lilliput. O diba? Feel niya talaga na kami na yung dadating. Welcome guys to our rooftop. Pakapin sa bubot yung aming room guys. Tingnan nyo naman yarn. Yung design ng aming room. Napaka-ewan ko na lang dyan. Natin kung pagkatapos ng aming bakasyon ay wala ba kaming amnesia lahat? Kung hindi ba mabangga-bangga yung aming kauluhan dito sa... Grabe, napaka-sharp yung edges ng kanilang rope. Ite pa jud nilang aning akuan guys. Tingnan niya. Pag tayo mo pa lang, pakong dayon ka, kakapoy ba? But anyways, ang importante, nakati-iti pod mi ani nga room no. Ang importante na ami mahigdaan. Ito na nga, itutur namin kayo. Kanina pa ako nagtutur, pero ngayon ako nagsabi. So, nandito yung aming toilet. Of course, ayan. O, diba? Napakalapad ng space. And meron ding shower and mirror. Guys, look at our window. Murag 1 piso na lang kulang papunta na kami sa langit. Ito na nga, dumating na sila Ate Nieva at yung mga kiddos. Ito rin yung room nila. Nasa kabilang room sila guys. And of course, dahil gustong-gusto ni Ate Daria makasama si Matiti. So dito si Matiti matulog sa kanila. Chaos begins. You stand here. Okay. Okay, go. Thank you. Jakbyś się nie ruszał. Dobra, może. Dobra. Okay, come. Wow. Mabayot ang garo ni. Hindi kasi nakita niyo si Daria nagsusuklay. Suklay din siya. Gani, Thank kuhan you, kayo. Matt. Mama's hair. Daria's hair. Come on. Oh, comb the hair of Ate Daria. Brush it. Very good. Brush it. Ay, you want to remove the ano kaya yung brushan. Just brush this portion. So, but, okay, come on. Do it.
Katapos naming nag-rest sa room namin ay napagpasihan naming nagugutom na pakala kaming lahat dahil 6 hours yung biyahe namin papunta dito. Of course, nagja-jacket na naman kami guys kahit yung jacket namin ay hindi masyadong makapal kasi grabe ang lamig-lamig today. Para paring winter yung lamig guys, as in kasi nasa bukid ba tayo kaya sobrang lamig. Eh heto, nandito kami sa loob ng restaurant. Hindi kami nandoon sa labas. Tingnan nyo naman sila naka-jacket. Si Mihaw talaga yung manhid kasi naka-t-shirt lang. Then before nila ibibigay yung aming order ay may bibigay sila ng mga tinapay guys, and then si Mihaw na nga yung pinabitbit ko kay Lily kasi sakit na yung aking likod. So ito nga pala yung ating view ng ating restaurant. Malapad siya, napaka-spacious. Walang masyadong tao kasi lahat ng tao ay nasa swimming pool. Then of course lumalabas din sila dahil ito yung lugar kung saan nagha-hiking yung mga tao. Then ito na nga yung in-order ng mga bata, soup at saka chicken nuggets and fries para kay Lily, kay Matt at saka kay Alex and kay Daria, and of course meron silang sabaw. Ano ba guys, na si Matt ay marunong na siyang mag-order. Every time na makikita niya si ate na paparating, sabi niya, French fries and chicken please.